Kapag ganitong panahon ng tag-ulan, lalo na kapag may malalakas na bagyo, matinding pag-ulan at pagbaha, hindi natin maiwasang makaramdam ng kaba at pag-aalala. May mga taong nag-overthink, may mga nag-aalala sa kanilang pamilya, may mga natatakot sa maaaring mangyari, at may iba naman na talagang mabigat ang pinagdadaanan dahil naapektuhan ang kanilang tahanan, trabaho o kabuhayan. Kaya ngayong araw gusto kong ibahagi sa iyo ang isang verse na nagbibigay sa atin ng matibay na sandigan kapag dumaraan tayo sa mahirap na panahon. Ang sabi po sa Isaiah chapter 43 verse 2, "When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you." Napakaganda ng sinabi ng Diyos. Pansinin natin ang unang bahagi. When you pass through the waters. Hindi sinabi ng Diyos, if you pass through the waters. Ang sabi niya, when. Ibig sabihin, may mga pagkakataon talagang dadaan tayo sa tubig. May mga panahon sa buhay na hindi natin maiiwasan ang problema. May mga bagyong darating, may mga panahong mabigat ang buhay. May mga araw na parang hindi natin alam kung saan tayo kakapit. At alam ng Diyos na mangyayari iyon. Pero pansinin natin ang kasunod na sinabi niya, I will be with you. Ito po ang pangako. Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka dadaan sa bagyo. Ang sinabi niya, hindi ka mag-iisa habang dumaraan sa bagyo. Napakahalaga po niyan. Dahil minsan ang gusto natin kay Lord ay alisin agad ang problema. Lord, patigilin mo na po ang ulan. Lord, alisin mo na ang mga pagsubok. Lord, ayusin mo na agad ang sitwasyon. At may mga pagkakataon na ginagawa iyon ng Diyos. Pero may mga pagkakataon din na hinahayaan niyang dumaan muna tayo. Hindi dahil pinapabayaan niya tayo, kundi dahil kahit nasa gitna tayo ng tubig, kasama pa rin natin siya. At ang sabi pa ng verse, through the rivers, they shall not overwhelm you. Hindi sinabing hindi na tayo makakaramdam ng takot. Hindi sinabing hindi tayo mahihirapan. Pero hindi kailangan ang problema ang maging mas malaki kaysa sa Diyos na kasama natin. Amen po. Kaya kung mabigat ang puso mo ngayon, huminga ka. Magpahinga ka sandali sa presensya ng Diyos. Hindi mo kailangan malaman lahat ng mangyayari bukas. Hindi mo kailangan kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang tandaan ay ito. Kasama mo ang Diyos. At tandaan mo rin, ang bagyo ay hindi permanente. Ang ulan ay titila din, ang baha ay huhupa din, ang mabigat na season ay lilipas din. Totoo po yan, lilipas din ito. Pero habang hindi pa ito lumilipas, huwag mong kalimutang may Diyos na kasama mo. Kaya pag natatakot ka, magtiwala ka. Kapag nag-overthink ka, manalangin ka. Kapag nanghihina ka, kumapit ka sa Kanyang salita. Dahil hindi nangako ang Diyos na hindi tayo dadaan sa tubig. Ang pangako niya ay ito, when you pass through the waters, I will be with you. Kaya kapit lang, magtiwala ka. Lilipas din ang bagyo, pero habang dumaraan ito, kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos, may dahilan pa rin tayong magkaroon ng kapayapaan kahit may bagyo.